Yo mga idol, kamusta na? It's me again, iVlog Channel. Finally game day na nga ng Yokohama B Corsair kontra sa koponan ng Shinshu Brave Warriors. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pa-hit na rin na kaibigan ng notification bell. Maraming salamat po. Gigil na gigil makabawi ang ating pambato ni si Kai Sotto mga kaibigan, dahil sa huling mga naging laban ng Yokohama hindi kagandahan ng stats ng ating pambato ni si Kai Sotto. At ang number 1 na naging problema ay eto nga pong foul trouble. Pero ayon sa natin nakuhang updates ay handa nang mag-take ng risk itong si Coach Aoki Taketo para magamit ng husto si Kai Sotto. Hindi naman porkit nagkaroon ng isa o dalawang foul ibabangko na lang ni Coach Taketo. Mas maganda na lumalaban ka at talagang nasa depensa ni Kai Sotto yung team kaysa ibabangko na nanonood lang si Kai habang ang kalaban talagang umi-score, umaabante ang score dito sa Yokohama. Mga kaibigan, tignan nyong mabuti yung sistema na gagawin dito ni Coach Aoki Taketo. Yung paulit-ulit na ginagawa ng Yuki and Kai Sotto tandem ay hindi na po mangyayari. Tignan nating mabuti mga kaibigan. Etong Shinshu Brave Warriors ay second to the last po dito sa Japan B-League na standings. Sa pang 23 sila. Samantalang Yokohama B Corsair naman ay nananatili sa pang 17 po slot dito sa overall standings ng Japan B-League. Kaya kung titignan nyo, mas nakakalamang po tayo in terms of standings. Pero it doesn't mean na matatalo na agad ng Yokohama. Siyempre lalaban ng ating team dahil nakita nyo yung naging laban ng Yokohama kontra sa Ibaraki Robots. Kahit mababa standings ng Ibaraki, nanalo sila sa atin kahit papaano. Pero kung titignan nyo, so far so good. Ito yung sinasabi natin na magbabago ngayon sa Yokohama. Depensa ni Kai Sotto mas lumalakas, basta maiwasan yung foul trouble, walang problema. Kasi nga naman, kaya lang naman mababa limited time or limited time lang ang nailaro ni Kai Sotto sa huling mga naging laban nga ng Yokohama ay dahil sa paulit-ulit na foul trouble. Yan naman yung nagiging sakit ni Kai Sotto mga kaibigan. Aminin po natin yan at nakikita natin yan yung weakness ni Kai na dapat niya pong i-improve kapag may mga laban na. And ayon na rin kay Coach Taketo, malaking kawalan si Kai Sotto kapag walang depensa niya sa loob. Umaangat pong score ng kalaban. So ang sinasabi natin dito, once na maging consistent talagang play ni Kai Sotto, kailangan yung foul niya maging consistent din na maiwasan po kaibigan. Ibig sabihin, kahit napaka-agresibo ng galaw ni Kai, iwasan pa rin niya yung magkaroon ng foul at yung pagtitiwala na lang ni Coach Taketo kay Kai Sotto ay panatilihim. Takot na takot kasi itong si Coach Taketo mga kaibigan, nagkaroon lang ng isang foul si Kai Sotto. Nilalabas agad sa second quarter ng game tapos under 2 o 3 minutes pa saka ipinapasok. So ang nangyayari, wala na, sira na ang depensa ng Yokohama B Corsair mga kaibigan. Kaya kung ako kay Coach, bibigyan ko, susugal ako kahit magkaroon ng 2 or 3 fouls si Kai Sotto. Total 5 foul naman bago foul out, walang problema po. Kaysa naman matambakan itong Yokohama at humina ang depensa pagdating sa second half ng game. Mga kaibigan, tuloy-tuloy yung ating suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. Magandang laban ito kaibigan, Yokohama kontra sa koponan ng Shinshu Brave Warriors. I-update ko po kayo mamaya sa mga laban nila. Please huwag kalimutan mag-like and